Good morning you guys. Sa pasok na naman tayo sa trabaho. Mamaya pang 8:45 ang pasok ko. Kaya may oras pa tayo para makapagbigay ng reaction video. Ito ang sabi niya. Sabi niya, talaga bang dapat mayaman ang ating mga magulang para alagaan sila sa pagtanda nila? Para sa akin, hindi naman kailangan may mayamang-mayaman ka, pero mainam na talagang tayong mga magulang dapat ay may sarili ding pera. Pagtanda natin, huwag tayong pakadepende sa ating mga anak, okay? Or huwag tayong pakadepende sa ibang tao para hindi mahirapan din, lalo na nga ang ating mga anak. Kasi napakadelikado na umasa tayo sa mga anak natin. Una, bakit? Dahil kapag yung anak mo ay halimbawa may pinagdaraanan pala, okay, sa buhay niya, tapos isa ka pa rin iintindihin niya at isa pa rin aasa ka sa kanya dahil hindi mo talaga naihanda ang iyong kabataan, ang iyong buhay sa kapirahan, eh yung anak mo ay hindi rin maasahan. So, paano ka? Di dalawa na kayong parehong walang nangyari sa buhay ninyo, di ba? O kaya, ang anak mo ay nag-i-struggle din sa buhay. Sa sarili niyang buhay, hindi siya makausad-usad dahil nga ikaw ay isa pa rin iniintindi niya. Hindi namang masamang intindihin ka niya, lalo na kung ito ay ginusto niya at kaya niya. At una sa lahat ay ikaw ay wala ng kakayahan, okay? Pero kung ikaw ay napakabata mo pa, edad 30 plus, 40 plus, sumigil ka na pagtatrabaho, napakabata pa noon, Diyos ko. Pwede mo pang paglaanan ng sarili mong buhay. Pwede mo pang paghandaan ang sarili mong buhay. Kaya hindi tayo dapat dumepende sa mga anak natin. Ang isa pang dahilan is, kaya mahirap is, syempre, ikaw magkakaroon ka ng, or yung anak mo magkakaroon ng sarili niyang buhay, di ba? Hindi yan habang panahon nakatira sa iyo. Hindi yan habang panahon kayo magkasama. Titira yan, bubukod yan, mamumuhay ng sarili niyang buhay. Syempre, magkakaroon niya ng mga sarili niyang bayarin, sarili niyang mga bills, okay? Kagaya ng tubig, kuryente, ilaw, ayun na nga, ilaw, kuryente, di ba? Wi-Fi, phone bill, kung yan ay iaasa mo din, ikaw din, kagaya mo, ganun ka din, meron ka ding mga bayaran na ganun. Kung yan ay iaasa mo sa anak mo, ay di, dalawa na ang babayaran ng anak mo, doble na ang babayaran niya. Dahil yung mga binabayaran mo ay babayaran din niya. You see that? Naintindihan mo kung ano sinasabi ko? So, doble na ang binabayaran ng anak mo sa ginagawa mo. Okay? Tapos, meron ka pang mga anak na hindi mo rin pala kayang buhayin. Eh, pag-aaralin pa rin niya or pinag-aaral pa rin niya. So, triple na ang kanyang pagkakagastusan. Triple na ang kanyang magiging problema dahil siya na ang nagbabayad ng mga yun. Okay? Kaya, hindi maganda na iasa natin sa mga anak natin ang problema natin. Tapos, magkaroon ka pa ng mga sakit, maintenance. Isa pa rin yan na dagdag sa gastos, di ba? Dagdag sa malaking gastos, Diyos ko. Isa pa rin iintindihin ng anak mo ang pagbabayad niya sa maintenance. Ito ay lalo na dun sa mga magulang na hindi naman pinaaral ang kanilang mga anak, hindi nabigyan ng magandang edukasyon ang kanilang mga anak. Tapos ay nung makitang nagtatrabaho na, ay saka maniningil ng pagkapaanak sa kanila. Hindi tama yun. Okay? Ito ay para na sa mga magulang na talagang, ano tawag doon? Nag-asawa uli, nagkaroon ng sariling pamilya, iniwan na yung mga naunang mga anak, pinabayaan na yung mga anak. Yung mga naunang mga anak, pinilian, sikapin nila na ayusin yung mga sarili nilang buhay, sustentuhan ng mga sarili nilang buhay. So, hindi naman tama na ikaw ibabalik para lamang maningil or manghingi. Mali yun. Okay? So, yun. Hindi yun tama. Yun talaga yung mga dapat na hindi ka aasa sa anak mo. Lalo na kung hindi mo naman siya naihanda noon. Napakamali nun. At kahit pa naihanda mo siya noon, ganun pa rin. Hindi mo siya dapat na asahan. Okay? Dahil, sabi ko nga, magiging mahirap yun para sa isa't isa. Kung iaasa ninyo, magiging buhay ninyo para sa isa't isa. Hindi kadamutan yun. Okay? Biruin mo yung mga, ano tawag dito? Yung mga maintenance mo, siya para na magbabayad. Yung mga bills mo, siya para na magbabayad. So, mali noon. Ang hirap noon. Mabuti kung magkasama kayo sa isang bahay, ma-maintain yung gastos siguro. Pero kung hindi, ay Diyos ko, ang hirap. Pero ewan ba, hanggang ngayon ay nandyan pa rin yan sa kultura ng mga Pilipino na
Kultura nga kasi, di ba, mahirap baliin. Ngayon, nandyan pa rin yun, yung mga anak ay sada pa rin yung inaasahan ng mga, alam mo yun, mga magulang nila. Napakasaklap na katotohanan. Walang problema kung gusto ng anak. Kung walang problema din sa anak ang ginagawa mo, walang problema yun. Kung kaya ng anak, walang problema. Kung mismo yung anak ang nagsabi na, "Oh ma, tutulungan ko kayo, hindi ko kayo papabayaan hanggang pagtandaan nyo." Okay, di walang problema. Ibig sabihin, kaya niya yun. Tapos nakakaya niya pinansyal, then walang problema. At ginusto niya yun, ginusang gusto niya yun. Kasi wala pa siguro siyang asawa at hindi pa niya nararanasan ang hirap, kaya ganun. Pero watch, pag nagkaasawa na yan, nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon ng mga anak, doon niya mararamdaman. Tapos mahirap din ang napangasawa. Doon niya mararamdaman ang hirap na, ay, ang hirap pala ng aking sana pala hindi ko na sila pinangakuan, di ba? Yung ganun. Kaya, pero ito naman masasabi ko doon nga sa mga magulang, na mga bata pat may kakayahan ba? Huwag niyong gawing retirement plan ng inyong mga anak. Magtrabaho din kayo, maghanda rin kayo, magsumikap din kayo para sa mga sarili ninyo. Hindi lang naman ito para sa inyo din. Hindi lang naman ito para dun sa mga anak din. Okay? Ito pa ang katwiran ng ibang mga magulang. Sabi ba naman ay, bakit pa pinag-aral kung hindi naman pala tutulungan na kanyang mga magulang? Pinag-aral ng mga anak dahil obligasyon ninyo yan sa mga anak ninyo, kaya pinag-aral niyo yung mga anak ninyo, okay? Pero hindi dahil sisingilin niyo siya sa ginawa ninyo sa kanya pagkapaaral, okay? Niyahandaan niyo siya, kailangan niyahandaan niyo rin yung sarili ninyo. Hindi naman na masamang tumulong kayo, tulungan kayo ng mga anak, kasi sabi ko sa inyo, tutulungan kayo ng mga anak kahit hindi kayo manghingi. Lalo na kung nakita ng mga anak ninyo ang inyong pagsusumikap, ang inyong mga mabuting nagawa para sa kanila. Talagang ibabalik ng anak yun sa inyo. Pero kung hindi, magiging mahirap para sa anak ninyo na ibalik yung mga bagay na hindi nyo naman naibigay sa kanya. So, mahirap yun, okay? Kasi meron dyan ang mga magulang na talaga namang, sabi ko nga, nag-asawang muli, iniiwan yung mga anak sa huli, tapos bumuuli ng panibagong pamilya, bali wala yung naunang mga anak, kung ano na ang buhay nila, kung ano nang nangyari sa mga buhay nila. Nag-asawa na, pinabayaan na yung mga anak sa huli. Di man lang naisip kung yung bang mga anak niya, paano ang pagkain noon, paano yung pag-aaral noon, mag-aaral pa ba itong mga ito, hindi nila naisip yun. Yun ang sabi ko na talagang mas lalo nyo paghahandaan yung mga buhay ninyo pag gano'n ang mga magulang. Okay, kaso mo ay hindi nga. Yung mga magulang na gano'n, sila yung talagang patuloy na gumagawa ng mga pagkakamali sa buhay. Nag-asawa uli. Tapos ang inasawa ay meron ding mga anak. Diyos ko po, dalawa ng problema. Tapos ay may anak din siya na dala. Tapos mahirap lang din yung lalaki. Pareho lang din sila mahirap. Tapos siya, wala ding trabaho. Di lalong naging mahirap ang buhay. Tapos, nag-combine yung mga anak nila. Siyempre, pag pinag-combine yan, 3 times yan. Ayan, lalo nang nahirapan ang buhay. Kaya yung mga anak sa huli, hindi na alam kung nakapag-aral. Paano mo nagawa yan sa mga anak mo? Yun ang masasabi ko. Doon sa mga magulang na ganun, talagang makasarili sila. Alam mo yun? Tapos hanggang sa huli, makasarili pa rin. Kasi talagang, umasa pa rin doon sa anak na ibinigay nila. Napaka-inconsiderate, no? Pagkatapos na iwan yung anak, ipinamigay yung anak sa ibang pamilya, nung kumikita na yung anak, nagkakaroon na ng kita, pera, saka manghihingi. Tapos talagang, tawag dito? Yung parang inobliga na yung anak na magbigay ng magbigay. Ay, grabe. Yun ang mali talaga. Ay, nako. So, maghanda. Kaso mo yung mga ganong tao, hindi talaga maghahanda yung mga yan. Kasi wala silang konsiderasyon. Yun. Ay, nako. Okay. Mainam na merong sariling pera ang mga magulang din, okay? Hindi naman kailangan maging mayaman, pero napaghandaan ang buhay. Yun ang masasabi ko sa inyo at masasabi kong mas madali pag ganun ang ginawa ninyo. Okay? So hanggang sa muli, sana ay nakatulong sa inyo. Okay, bye.